let's start with Director Edwin Morata para ipaliwanag sa atin kung ano yung ginagawa ng DSWD to help lalo na yung mga disadvantaged and poor sections of Philippine society. Sige po, Sige po. muli, magandang umaga po at pasasalamat sa pagpapaunlak po na maging bahagi po ng programang ito. Sa mga media person po namin, thank you very much for the opportunity given for us to explain further sa mga programa po ng DSWD na kung saan. Ito nga po, ang ibabahagi po natin is yung AIC saka po yung AKAP. So muna po muli, ang AIC is Assistance to Individual in Crisis Situation ay isa po ito sa mga frontline services po, Sir Ariel saka Sir Butch ng DSWD. Para lang po mabigyan linaw, hindi po ito yung mga programa namin na tumutukoy para mapagbigyan ng pagkakataon na ma-improve yung lifestyle o yung life ng isang kliyente. Hindi po kami poverty alleviation program. But we are a stopgap measure. Kasi naniniwala po kami sa pananaw ng isang social worker sa masusing pag-aaral po niya sa isang kaso ng isang individual na maaari po ang isang tao ay may kakayanan po talaga siya na tugunan ang kanyang pangangailangan. Pero may mga sitwasyon or pagkakataon na maaari maapektuhan yung kakayanan na yon. Doon po mapapasok po ang DSWD through AX program. So we provide various services or menu of services to that particular individual na para kahit papaano ay maibsan yung kanyang bigat na dinadama. At maitawid natin siya doon sa sitwasyon na kailangan niyang itawid at mabigyan siya ng pagkakataon na makabawi doon sa kanyang crisis situation. So that's why po sa AIX, nakapaloob po dito ang mga different menu of services. Una, ang financial assistance. Ito yung laging nagiging popular. Pero isa lang po ito sa mga serbisyong ibinibigay po natin. Ang financial assistance ay pangunahing pagtugon po doon sa pangangailangan pinansyal ng isang tao. Example po nito ay medical assistance. Example, hindi na-expect or hindi inakala ng isang tao na ang kanyang pamilya ay mau-hospital. Hindi sila prepared financially. So maaari pong tumulong ang DSWD para sa pagkakataon po iyon. That would include also medications, laboratory, chemotherapy, or even the implants and assistive devices covered by the medical assistance. Maliban po doon, kasama rin po ito yung funeral services or burial assistance natin na kung saan maaari po magbigay ang DSWD ng konting tulong doon po sa isang tao upang matugunan ang kanyang pangangailangan na mapalibing ang kanyang minamahal sa buhay na napayapa o namatay na po. Same din po ito doon sa iba pang programa katulad po ng food assistance or cash relief assistance na kung saan binibigay po natin ito sa mga sectoral groups natin katulad ng mga OF na nabanggit niyo po, Sir Butch, na hindi naman nila ine-expect na sila po ay marirepatriate because of a crisis situation sa bansa kung saan sila ay nagtatrabaho pero kailangan silang iuwi papuntang Pilipinas. Pansamantalang mabibigay po tayo ng tulong pinansyal upang maitawid po nila yung pang-araw-araw na pangangailangan. But financial assistance is just one. Kasi we also do referral services. We also provide also psychosocial intervention. These are the counseling sessions upang maibsam naman yung pag-iisip at kalungkutan ng isang tao. That's why po, we both do it face-to-face at the same time po, we also have what we call the We Support Program. The We Support Program is an online psychosocial first aid na ibinibigay po natin doon sa mga tao na nangangailangan ng kausap upang mas matulungan natin sila mag-isip at makapagplano kung paano nila matutugunan yung solusyon na problema nila. And this can be done through online. So pwede silang tumawag sa amin for free, pwede silang mag-chat sa amin upang may mga readily available kaming psychosocial first aid service provider na magbibigay po ng tugon sa batong pangangailangan. So that is AIX. Okay. Director, yung AX, ito para dito sa emergency nga. Yes po. So, medyo nakuha yung attention ko dun sa pwedeng may makausap. Kasi recently, hindi na pag-uusapan openly, pero siguro maski si attorney may narinig ng ganito, stressful ang buhay ng estudyante. Hindi lang estudyante ng UP, hindi lang estudyante ng Ateneo, hindi naririnig sa mga taga-Lasal, suicide. Bakit kaya? Kasi kayo sanay sa crisis eh. Bakit parang nagiging, I hate to say this, normal. Parang ending life is a way of ending agony sa mga bata ngayon. Anong inyong maipapayo? Sa konteksto ng isang social worker, pero dapat ito ay isa talagang professional na psychologist or psychiatrist ang tumutugon. Pero sa amin po sa social worker, being the one who also encounter this kind of cases, kadalasan po kasi talaga walang makausap. Walang tamang tao maaari makapagbigay ng guidance sa kanya
kung paano ang tama at dapat gawin sa isang problema. Normally kasi sa generations po talaga natin na lilimitahan na yung face-to-face encounter. Kadalasan sa henerasyon, media or digital access na talaga ang nagiging source nila of gaining attention, gaining right advice. But for me, mas maganda pa rin yung pagkakataon na ibinibigay natin ng oras, effort at attention upang malatag ng isang bata o isang kabataan o kahit sino mang individual na ang problemang kinakaharap niya at mabigyan din natin siya ng pagtugon kung paano niya tinitingin yung sitwasyon na gano'n. Ito yung ang feeling talaga namin nakukulangan tayo sa panahon. That's why po, we are opening our lines. We are maximizing the use of digital platform to access and become an avenue for all those individuals, not only kids, not only youth, but every individual is suffering from anxiety na maaari po nyo kaming tawagan at of course, matulungan namin kayo na mai-refer pa for other further intervention, katulad ng pagbibigay pa ng sapat na mental health access or services sa mga kapartners po natin ng institusyon. May tanong pa rin ako dyan, ano po, binanggit nyo na isa sa maaring dahilan kung bakit nagkakaroon ng suicide dahil mahina ang dibdib nila o walang makausap. Yung baliktad, hindi ko kaya yung lumambot din yung mga bata ngayon, kasi siguro nung panahon namin ni Attorney Bukoy, nung nag-aaral kami, pag-graduate ng elementary, tatatlo ang may award. Valedictorian, salutatorian, at first honorable mention. Nakita ko ngayon, practically kalahati ng klase ay may medalya. Tapos nung araw, pagka may interims na kami, kami ninabot siguro nung nag-aaral kami, ang may medalya lang, yung nanalo, yung nag-champion. Ngayon, lahat ng nag-participate may medalya. Hindi ho kaya itong nagbigay ng sense of entitlement. Kaya yung isang estudyante ng law, hindi lang naka-perfect sa exam, ay uminom na ng muriatic acid. Para po sa akin, I think hindi ko mailalayo ang sarili ko po sa inyo doon sa era na kung saan ganito po ang proseso ng pagtanggap at pagtatawid ng ating mga kayanan sa araw-araw. Hindi naman malayong edad natin. Yes po, Sir Ariel. Pero ako kasi siyempre, nagbabago din po kasi ang tema ng mundo natin ngayon. The pressure is changing, the expectation is changing. The way we define expectation and achievement is also being defined differently. Dati kasi para sa atin, hindi ganun kataas ang aspeto ng paghangad. Because para sa atin siguro, nung panahon natin, ma-graduate talaga natin, makapaghanap ng tamang trabaho, okay na tayo. But I think I will also attribute it the way the world is being defined by social media. O kung paano natin fino-flaunt yung tinatawag natin na achievement, maybe that would be a part of the image. But I am not the right person and I'm not the expert of saying this. But for me, doon sa nakakausap namin generally, parang ganun ang nagiging reference nila eh. Yung the set of expectation is not only according to how they wanted to view their life accordingly, but how is being defined around them by the social media, by the expectation, so on and so forth, Sir Ariel. Balikan natin yung director, balikan natin yung usapin ng mga programa gaya ng AIX tsaka AKAP. Ano ang mga mekanismo na meron ng kagawaran para siguraduhin na maputol yung labis na dependency ng mga beneficiary ng mga programang ito and instead siguro yung capacity building at humantong dun sa mas ma-empower yung mga mamamayan? Una po ulit, ang AIX and AKAP is a crisis situation response. Hindi siya ini-expect. There are triggers within the way or along the way na maaaring ngang nag-suffer ang isang tao because hindi siya prepared. So doon tayo tumutugon. But in terms of dependency, I think malinaw naman po sa aming mga polisiya na meron po kami tinatawag na frequency of availment. Para hindi ito maabuso at ma-assure natin na lahat ng mga nangangailangan ay maka-access sa programa. Una, of course, may mga professional tayong social worker na kumakausap, nag-a-assess at nadidetermina ng pangangailangan ng isang tao. Kahit alam natin na open po ang departamento para dyan, but the social worker is still the right person to assess if ang isang tao ay qualified or hindi. At doon namin tinitingnan kung saan ang extent ng assistance na ibinibigay po natin base po sa mga indicators na siniset po ng ating pong programa. Example po, for a medical assistance, we only covers once every after 3 months. Yun. Kahit ang gamot niya ay a lifetime medication, but we only cover at least once every 3 months because we wanted that client to explore other resources pa
na maaari niyang itap. And of course also, we also try to assist them in terms of determining their capacity to contribute to the particular situation. Hindi kami nag-grant ng 100%. That's number one. Because we think always, lagi namin tanong, sa sitwasyong ito, ano ang kaya mo maibigay? At doon po magko-complement ang DSWD. It's the same thing with the AKAP. Kahit alam po namin na meron silang source of income, because we are targeting, this is a targeted social assistance, we're targeting those individuals who are below minimum wage earners. But then again, tinitingnan namin ang pagiging minimum wage earner nila as a resources. So that's why po ang tinutugunan namin dito, sa 100% na sitwasyon mo ngayon, ilang percentage ang pwede namin maibigay sa'yo? Ilan ang percentage sa pwede mo i-contribute at ilang percentage ang maaari mo pang hanapin sa available resources within your community. So that is our way of providing assistance. We are not, parang it's a big time, bigay lang kami ng 10,000 kasi ganoon na nagiging understanding sa media ngayon, na parang nagbibigay lang kami automatically ng ayuda na 10,000 without any indicators. But rest assured po that the social worker is a professional individual who has the capacity to assess using the possible indicators to develop the case and identify the possible assistance to be given. Parang sa press release nyo, yung 2 programs are not limited to the poor and disadvantaged, pati middle class. Totoo ba yan? Yes po. Ano yung threshold ng income? Actually, for AX, wala kaming tinitingnan. It can be low, high income. It can be rich and poor. It can be professional or not, may trabaho or wala pag-AX. Kasi ang determining indicator po namin dyan, may sitwasyon or crisis na kinakaharap. So everyone is, kumbaga, catch-all program si AX. So everyone can go with us. Everyone can visit our office. Everyone can be assessed by the social worker and be provided with assistance based on the careful assessment of the social worker. What makes it different from the AKAP? Because we give premium sa mga individuals who are earning but they are below minimum wage earner. Because, of course, ang bansa natin is suffering from inflation. There are economic shocks that affects their capacity to provide na maaaring, alam natin kumikita pero kulang. That's why we also provide support to them with the premium doon sa mga earning individuals natin, Sir Butch.